Bata pa lamang po ako ay pangarap ko ng magligtas ng buhay ng mga tao katulad ng mga nakikita ko sa palabas. Kaya kahit mahirap ay kinuha ko ang kursong medisina upang matupad iyon at makatulong sa mga tao na walang kapalit. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng nakikinig po ngayon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jericho. 65 years old po at ako po'y nakatira dito sa Pasig. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay nangyari sa akin noong 25 years old pa lamang po ako. Hinding-hindi ko po malilimutan ang pagkakataong iyon sa buhay ko na inakala kong mamamatay na ako. Naging advokasya ko ang tumulong sa mga kapos sa buhay. Kung kaya't sa tuwing aayain ako ng mga kasamahang kong doktor na magsasagawa ng free medical mission ay palagi akong sumasama sa kanila na naging taon-tauna na naming ginagawa po. Parang naging panata na namin iyon. Araw po ng Lunes nang lumapit sa akin ang bago kong katrabaho na si Victor. Galing po itong Marinduque. Ngumiti siya sa akin at inaaya niya akong sumama at manghikayat pa ng iba pa naming kasamahan para nga magsagawa ng isang medical mission sa isang malayong bundok na hindi raw napupuntahan masyado dahil nga mahirap itong puntahan. Sinabi rin niyang marami raw tao sa barangay na gusto niyang puntahan namin. Hindi nga lang daw mga makapagpatingin dahil masyadong malayo ang bayan sa lugar nila at kakailanganin mo pang tumawid ng ilog at sa biyahe pa lamang mauubos na agad ang pera nila. Dahil Kuya Bari sa sinabi po ni Victor sa akin ay agad akong pumayag. Sinabihan ko naman siyang kakausapin ko pa ang iba pa naming katrabaho, pati na rin ang management ng hospital para makipag-coordinate sa mga municipality ng lugar na iyon at makahingi ng tulong kahit sa gamot. Mabilis ko pong inasikaso ang mga dapat asikasuhin para matuloy ang plano naming medical mission. At hindi naman po ako nabigo. Nakakuha kami ng maraming tulong para maisakatuparan ang plano po namin. Kuya Bari, 7 doktor at 12 nurse po ang mga kasama naming bumiyahe papuntang Marinduque. 3 araw kami doon sa barangay nila para masiguradong matitignan ang lahat ng mga tao doon, bukod pa yung mga araw ng biyahe namin. Isang bus po ang sinakyan naming lahat at nagroro kami para mas makatipid. Halos nasa 7 oras din ang nilaan namin sa roro bago namin narating ang lugar. Sobrang sakit din ng mga puwet namin sa sobrang tagal ng pagkakaupo, kaya nang may madaan ng kainan ay huminto muna kami para makapag-inat-inat. Humawak po ako sa magkabilang bewang ko at tumingin sa napakalawak na karagatan. Pinatunog ko rin ang leeg ko nang may mapansing pumwesto sa tabi ko. Nilingon ko ito at nakitang si Victor pala ito. Binati ko naman siya na ginantihan naman niya. Tinignan kong mabuti ang lalaki, Kuya Bari. May hitsura po ito. Halos lahat ng babaeng nurse at doktor sa hospital, pati pasyente, ay humahanga rito. Idagdag mo pa ang matangkad at may kalakihang katawan nito. Pilipinong-Pilipino ang dating sa pagkamoreno nito. Magaling namang doktor si Victor. Kaya lamang para kasing may kakaibang aura sa paligid nito, Kuya Bari. Kaya kahit gustuhin ko man ay hindi ko magawang makipaglapit ng husto sa kanya. Nga pala, Victor, anong pangalan ng barangay na pupuntahan natin? Tanong ko, makalipas lamang ang ilang minuto. Yun ba, Dok? Barangay Masupil. Huwag ka mag-alala, worth it naman ang lahat ng pagod natin kapag nakarating na tayo roon. Pagpapagaan ito ng loob ko bago tumalikod at umalis.
Napangiti na lamang ako bago ako lumakad papunta sa may karinderya para bumili nga ng pagkain. Ngumiti naman sa akin ang matandang nagtitinda. Binati niya ako ng magandang umaga na agad ko namang ginantihan. Itinuro ko ang mga order kong mga ulam at habang inaayos nito yun ay nagtanong siya sa akin. "Iho, saan nga ba kayo papunta? Napakarami ninyo ah." Ale, dyan lang po sa Barangay Masupil po. Magsasagawa po kami ng free medical mission kasi. Nakangiting saad ko, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Kuya Bari, dumilim iyon at nabahiran ng pangamba. Tinanong ko naman siya kung ano ang problema. Ngunit imbes na sumagot po, ay tinalikuran na lamang niya ako pagkabigay sa akin ng mga inorder ko. Nagtataka, sinundan ko siya ng tingin hanggang sa may kausapin siyang isang kasamahan at sabay silang lumingon sa akin. Bigla naman akong nahiya. Para bang na-offend ko yata sila? Lalo pat halos ipagtabuyan na nila kami paalis ng kainan nila. Nainis pa nga ang iba kong mga kasamahan dahil nabitin sila sa pagkain. Inis itong mga nagsisakay ng bus at hanggang makaalis kami sa lugar na iyon ang pinag-uusapan nila. Napakamot ako sa bato ko. Pinagwalang bahala ko na lamang ang nangyaring iyon. Baka talagang ganun lang ang may-ari ng kainan. 5 oras ang itinagal ng aming biyahe bago nakarating sa ilog kung saan kami dadaan papunta sa Barangay Masupil. Isinuot ko na ang dadalhin kong backpack at lumapit sa team ng Marinduque Municipality na magdadala ng iba't ibang gamit at gamot namin dahil truck ang gagamitin nila upang makadaan sa ilog. Agad naman akong lumapit kay Victor na siyang magiging tour guide ng aming team. Sinabi niya sa akin siguro mga 2 oras din bago daw kami makarating sa barangay nila. Gustuhin ko mang magreklamo sa pagod na nararanasan namin ngayon ay hindi ko na po nagawa, Kuya Bari. Ginusto ko naman kasi itong gawaing ito at kasama na rin sa mga ganito ang hirap. Halos magkandadulas-dulas kami nang tumawid na kami ng ilog na hanggang baywang namin ang taas. Kaya naman laking pasasalamat ko nang matiwasay kaming nakatawid ng ilog na iyon. Chinek ko muna ang mga kasamahan ko kung maayos ba sila bago naglakad na. Halos lahat po kami ay pagod na rin dahil sa mahabang biyahe namin. Gutom pa ang karamihan sa amin. Pinagmasdan ko ang paligid. Napakasariwa ng hangin at nagkalat ang puno sa paligid. Halos walang ibang makikita kung hindi mga berde at kayumangging kulay sa paligid po namin. Ang kagandahan nito, Kuya Bari, ay hindi masyadong mainit dahil nga sa mga puno. Wala ka ring mga bahay na makikita sa paligid, kaya kapag ka nalaglag sa matarik na bangin, siguradong walang makakatulong sa iyo. Pagkalipas ng 1 oras ay nakarating na kami sa Barangay Masupil. Nagsalubong ang mga kilay ko nang sumalubong sa amin ang halos maayos na mga tao sa paligid. Huminto ang buong team namin. Ayoko mang aminin pero nakaramdam po talaga ako ng takot sa paraan nila ng pagtingin po sa amin. Animoy para kaming mga pagkaing handa nilang sakmalin anumang sandali. Napalunok ako nang makita ang ilang kalalakihang huminto sa ginagawa nila at seryosong tumingin po sa amin. Napaiwas pa nga ako ng tingin nang may makatagpo ang mata ko. Lumapit si Victor sa isang lalaki at mukhang may inutos ito bago kami hinarap. Ngumiti ito sa amin. Sinabihan niya kaming hihintayin lamang namin ang leader sa lugar para madala niya kami sa kanya-kanya naming mga bahay
At hindi nga nagtagal po ay dumating ang isang malaking lalaking bilugan pero di katulad ng iba. Nakangisi itong lumapit sa amin. Nagpasalamat kaagad sa pagpunta namin at inanyayahan kaming tumuloy na. Kinabukasan, maagang gumayak ang lahat para makarami kami ng matitignan ngayong araw. Nagising na kaming naka-install na yung mga tent at nakaayos na rin ang mga gamot. May pila na rin sa gilid na naghihintay po sa amin. Kaya mabilis kaming nagsipagkilos at ako'y tumungo na sa pwesto ko. Isa po akong OB-GYN ni doktor, kaya buntis halos ang nakapila po sa akin o kaya naman mga manganganak. Matamis akong ngumiti sa nakaupo sa akin. Napansin ko ang maitim na ilalim ng mga mata nito. Pati ang mga ngipin ng babae ay medyo naninilaw na rin at may hindi kagandahang amoy. Unti-unting naglaho ang ngiti ko at sinenyasan ang nurse na i-BP ito. Binigyan namin sila ng mga gamot at vitamins na tatagal ng halos 1 buwan hanggang sa makapunta sila sa bayan para sa check-up nila o sila ang muling puntahan dito. Sinabihan ko silang inumin lahat ng gamot at mag-exercise at marami pang mga payo. Halos lahat ng mga buntis na nakausap ko po ay sinasabing galing sila sa bayan o ibang isla sa bansa. Nakapag-asawa lang daw sila rito kaya sila namamalagi rito. At napansin ko ring mga payat ang mga babae at may mga sakit sa balat at katawan. Namumutla rin ang iba sa kanila na parang kulang sa mga sikat ng araw na nakapagtataka dahil maganda ang sikat ng araw sa parte nilang ito. Umiinom ako ng tubig nang biglang may marahas na umupo sa upuan sa harapan. Napatigil ako at bumaling. Nakita ko ang isang batang babae. Dalagita ito kung tutuusin, Kuya Bari. Sa tingin ko'y nasa 18 o 19. Tipid ko naman siyang nginitian. Ibubuka ko pa lamang ang bibig ko para magtanong sa kanya nang bigla niyang hawakan ng mahigpit ang kamay kong nakapatong sa lamesa. Nanlalaki ang mga mata ng batang ito, Kuya Bari. Puno ng takot at nagkukumahog. Tulungan niyo po ako. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Naiiyak niyang wika sa akin. Nagsalubong ang noo ko kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Tumingin naman ako sa paligid pero lahat sila ay abalang-abala sa pagtingin sa ibang mga pasyente. Muli akong tumingin sa bata. Bata? Anong ibig mong sabihin? Kinuha nila po ako. Pakiusap, ayoko na rin. Hindi na natapos ang sinasabi nito nang biglang may malakas na puwersang nagtayo rito. Napatayo ako sa gulat. Nakita ko ang isang matandang lalaki na mariing nakatingin sa dalagita na parabang gumawa ito ng napakalaking kasalanan. Tumikhim ako, Kuya Bari, para kuhain ang atensyon nito. Para mapakalma dahil natatakot ako sa pwede niyang gawin sa dalaga pero mas lalo lamang nag-init ang kanyang ulo. Sinabihan niya akong huwag silang pakialamang mag-asawa na kinaatras ko. Kinaladkad ng lalaki ang dalagita papaalis doon. Nakatitig lamang ako sa kanila. Naguguluhan ako kung ano ang nangyari. Bakit siya nanghihingi ng tulong? Anong meron? Napakaraming tanong po na gumulo sa isipan ko. Kaya naman tinawag ko ang isa kong kasamahan para magpapalit. Pumuwesto ako sa likod at mariing napapikit. Bigla kasing sumakit ang ulo ko. Nang lumingon ako sa paligid ay napatigil ako. Dahil karamihan sa mga tao ay masama na ang tingin sa akin. Napalunok ako at tumalikod na lamang.
Kasabay noon ang pag-ikot ng paningin ko. Bago pa ako madala ng dilim, tumakbo ako pabalik sa kubo. Sakto namang papasok na po ako sa loob ng mapansin ko ang katabing kubo namin. Naningkit ako nang makitang may mga batang babae sa labas ng bakuran at lahat sila'y bilugan ang tiyan. Bakit ganito? Ngayon ko lang nakita to. Gulong-gulo ang isipan ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Kaya naman pagpasok ko sa loob ng bahay ay hindi na ako lumabas pa para makapaghapunan. Nagpahinga na lamang ako dahil pagod na ang isipan ko. Hindi ko alam kung anong oras na iyon, ngunit naalimpungatan ako nang marinig ang sunod-sunod na pagkaluskos sa paligid. Kahit saan ako bumaling ay may maingay, kaya naman mabilis akong bumangon. Madilim na sa labas, kaya sino naman ang mag-iingay ng ganoon? Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. Sumilip ako sa may bintana. Napakunot ang noo ko dahil mayroon akong nakitang nakatayo doon sa labas ng bakuran. Nakita kong si Victor. Ngunit hindi ito nag-iisa. Napansin ko ang mga hugis taong nakapaligid dito. Agad akong nagtago sa may gilid nang biglang lumingon ito. Napalunok ako dahil doon. Hugis tao ang mga iyon, ngunit iba ang kulay ng kanilang mga balat. Iba rin ang postura ng katawan. Patay ang mga ito. Animo di kumakain habang ang mga daliri ay mahahaba at matatalim. Biglang humarap ang isa sa kanila at ganoon na lamang ang gimbal na nararamdaman ko nang makita ang kabuuan ng kanilang hitsura. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko, Kuya Bari. Butot balat ang mukha nitong nahahawig sa isang baboy ramo. May matatalim na ngipin. Isabay pa ang walang tigil na pagtulo ng malalagkit na laway nito. Kinurot ko pa nga ang sarili ko para mapatunayang gising ako. Dahil hindi naman ako kasi makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Wala po kasing ganoon sa totoong buhay. Sabi-sabi lamang iyon ng matatanda para matakot ang mga tao. Pero ngayon, nakikita ko sila ng personal. At anong ginagawa nila kasama si Victor? Hindi nila sinasaktan si Victor. Anong meron? Mas lalo po akong napupuno ng pagtataka at pagkabahala. Pinagmasdan ko ang kanilang ginagawa, ngunit sila'y tumalikod at umalis. Pinag-isipan ko buong magdamag ang pangyayaring iyon at halos hindi na ako nakatulog. Kinabukasan ay ginawa namin ang pinunta namin dito. Panay nga tanong ng mga kasamahan ko kung kamusta na ako at bigla daw akong nawala kahapon. Nagdahilan na lamang ako na biglang sumama ang pakiramdam ko, kaya't ako'y nagpahinga na lamang. Ngayong araw ay mas naging mapanuri pa ako sa paligid ko. At ngayon ko lamang napagtanto, Kuya Bari, na halos lahat ng mga nagpapatingin sa lugar na ito ay nagdadalang tao. Mga buntis sila o di kaya naman ay mga bata o sanggol. Ano kayang nangyayari sa barangay Masupil at halos walang matanda masyado? Nasaan ang mga taong nasa tamang edad at matatanda? Nilapitan ko si Victor. Ngumiti ito sa akin at nagpasalamat dahil natutulungan daw namin ang mga kabarangay niya. Tipid lamang akong ngumiti sa kanya. Bakit nga pala puro buntis ang naririto at mga bata, Victor? Nasaan yung matatanda? Tanong ko kay Victor makalipas ang ilang minuto. Natigilan ang lalaki at seryosong tumingin sa akin. Doc Jericho, huwag mo na lang pansinin yun at siguro gawin na lang natin yung trabaho natin dito.
Wala na tayong pakialam kung puro buntis ang nakatira dito. Malamig na ani ni Victor sa akin bago biglang tumalikod at naglakad papalayo. Mariin ko siyang tinignan. Ano kaya ang tinatago nila rito? Muli kong inilibot ang mga mata ko sa paligid. Napalunok ako nang makita ang mga babaeng nakapila na halos ang iba sa kanila ay walang buhay ang mga mata. Sumapit ang takip silim at natapos na ang panggagamot namin sa lahat ng taga-barangay Masupil. Tuwang-tuwa silang lahat dahil sa tulong na ibinigay namin sa kanila. At dahil din doon, Kuya Bari, ipinaghanda kami ng kanilang barangay ng isang maliit na salusalo bilang pasasalamat na hindi natanggihan ng buong grupo. Nasa mahaba kaming lamesa. Para bang pabudel type ang ginawa nila. Tinignan kong maigi ang mga pagkaing nakahain. Masasarap ang hitsura at ang aroma ng pagkakaluto nila. Pero mayroong kakaiba sa karning inilagay nila rito. Kapansin-pansin din, Kuya Bari, na hindi gaanong luto ang mga karne dahil yung iba ay may dugo-dugo pa akong nakikita sa loob nila. At kada mag-aangat ako ng tingin sa paligid ay napapansin ko ang mga tingin ng kalalakihan doon sa mga kasamahan kong babae. Hindi ko na lamang masyado pang pinansin dahil gutom na rin ako. Kumain na ako nang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Nilibot ko ang paningin ko sa buong lugar at hindi nga po ako nagkamali dahil tumama ang mga mata ko sa isang pamilyar niyang mga mata. Nagsusumamo siyang nakatingin sa akin mula sa kabilang mesa. Biglang pumaikot sa balikat nito ang isang braso kaya agad akong umiwas ng tingin. Nag-umpisa na rin kumain ang aking mga kasamahan. Lahat sila'y sarap na sarap sa kinakain nila kaya't nahihikayat akong kumuha ng isang karne. Pagkakuha at nang kagatan ko po yun ay napatigil talaga ako. Hindi pamilyar sa akin ang lasa at parang malansa pa. Pinilit ko na lamang lunukin ang aking kinakaing karne. Binaba ko ang hawak-hawak kong pinggan. Kakaiba talaga ang lasa nito. Hindi ko ito gusto. Kung kaya't mga prutas na lamang ang kinain ko ng hapunang iyon. Matapos naming makipagkwentuhan sandali sa mga kasama namin, Kuya Bari, nauna na akong pumasok sa loob ng kubo. Ngunit bago pa man ako makatapak sa loob ng bahay ay biglang dumating ang babae at hinila ako sa madilim na parte. Kung kanina ay matamlay, ngayon ay wala na talaga siyang buhay. Napakamot ako sa ulo ko nang mag-iiyak ito sa harapan ko. Hinawakan po niya ang magkabila kong kamay. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po akong makaalis sa impyernong ito. Ayoko pong malahian ng mga aswang. Ayoko maging inahing baboy para sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang lahi. Umiiyak at nagmamakaawa niyang ani sa akin. Nagulat ako. Nanigas ang katawan ko, Kuya Bari, dahil sa sinabi nito. Ano kaya yung sinasabi niyang inahing baboy? Hindi ko na nagawa pang magtanong sa dalaga kung anong sinasabi nito nang may matigas na bagay ang malakas na tumama sa bato ko dahilan upang lamunin ako ng dilim. Nang magising ako ay nakatali na ang magkabilang mga paa at kamay ko. Namilog ang aking mga mata dahil sa gulat at sindak sa hindi pamilyar ang kinaroroonan ko. Tinignan ko ang buong paligid. Sinubukan kong magpumiglas sa pagkakatali ngunit mas humihigpit lamang ang buhol. Napasinghap na lamang ako nang bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang seryosong si Victor. Nabuhayan ako sa pag-aakalang tutulungan niya ako. Sinabihan ko siyang kalagan niya ako at tulungan niya ako.
Ngunit natigil iyon sa ere nang mapansin ko ang mga kasunod nito. Dalawang lalaki, malalaki. Idagdag pang hindi sila mga tao kung hindi mga aswang. Mapupula ang mga matang nakatuon sa akin. Nakalabas ang pangil at tumutulo ang laway nito na para bang isa akong masarap na putahing handa na gustong-gusto nilang lantakan. Pinagpawisan ako ng husto nang makita ko ang kanilang mga pangil maging ang kuko nilang matatalim. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang tatlo at nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ang nangyayari. Umakyat ang dugo ko sa ulo dahil sa pagtataksil ni Victor. Malakas kong minura siya. Kuya Bari, napakalakas ng loob niyang ganituhin ako matapos ko siyang tulungan at ganito pa ang kanyang igaganti sa akin. Ikaw kasi sinabihan ka ng huwag ka nang mangialam sa mga tao rito pero hindi ka pa rin nakinig. Paninisi pa sa akin ni Victor noon. Muli ko siyang minura. Anong kasalanan ko sa pagtulong sa mga tao, sa pakikinig sa babaeng humihingi ng tulong sa akin? Dok, kung hindi mo kasi kinausap ang babaeng iyon, edi sana babalik ka pa ng syudad ng buhay. Doon na kinabog ng malakas ang dibdib ko sa huling salitang binitawan nito kasabay ng paninigas ng aking katawan nang unti-unting magbagong anyo sa aking harapan itong si Victor. Ang kanilang mga normal na mga balat ay napuno ng sobrang itim na mga balahibo. Ang kuko nila'y naging mahahaba't matatalim. Ang bibig niya'y napuno na ng pangil. Muli akong napamura sa aking isipan. Isa rin palang aswang itong si Victor. Kaisa rin pala siya kaya di siya kinakain ng aswang noong gabing nakita ko sila. Gumisi si Victor nang senyasan niya ang kanyang mga kasamahang lumapit sa akin. Pinagmumura ko ito at nagsisigaw ako ng malalakas para sana makahingi ako ng tulong. Ngunit habang papalapit sila ng papalapit, ay unti-unti na rin akong nawawalan ng pag-asang mabubuhay pa ako pagkatapos nito. Iniwanan ako ng walang yang si Victor sa mga aswang, Kuya Bari. Sobrang bilis na ng tibok ng puso ko ng mga sandaling iyon at susugod na sana ang isa sa kanila nang biglang dumaing ang mga ito sa sakit. Nanlaki ang mga mata ko at sabay-sabay kaming napalingon sa likod at doon ko nakita si Nurse Jen na nakauniforme pa at may hawak-hawak na latigo. Makailang beses pa niyang pinaghahataw ang mga ito sa kanilang katawan. Hindi nagtagal, biglang bumagsak ang mga aswang sa lapag na hindi na humihinga. Hindi talaga ako makapaniwala na si Nurse Jen ay nandito at iniligtas ako. Agad niya akong kinalagan at kami tumakas na ng kubong iyon. Hanggang sa nakarating kami sa labasan ng barangay Masupil. Napalingon na lang ako sa aming likuran. Nabasa yata nito ang nasa isipan ko kaya agad siyang nagsalita. Sinabi niya sa aking nasa labas na rin ang aming mga kasama na naitakas niya, ngunit yung iba ay nakuha na ng mga aswang. Nanlumo naman ako dahil sa sinabi niyang iyon. Napabuntong hininga na lamang ako. Noong akala kong ligtas na kami, ay muling dumagundong ang aking puso. Biglang sumalubong kasi sa amin ang isang malaking aso. Hindi po normal ang laki nito. Mapupula ang kanyang mga mata. Ang mga ngipin ay di hamak na matutulis at tumutulo pa ang laway sa bibig. Napatingin ako kay Nurse Jen at nakita kong humigpit ang pagkakahawak sa buntot pagi na hawak-hawak niya. Sumigaw ito sa aswang at sinabing kilala nito ang aswang na ito at babalikan siya kapag hindi kami pinaraan. Umalulong ito bago tumakbo at lumagpas sa amin.
Sinundan namin ng tingin ang aswang bago nagmamadaling nagpatuloy. Buwan ang nagsilbi naming liwanag ng gabing iyon, Kuya Bari. Halos wala kaming pahinga pagbaba ng bundok na iyon. At sa may ilog ko nakita ang mga kasamahan naming halos magsusuka na sa tabi. Nagsisiiyakan sila at magugulo ang kanilang mga hitsura. Hindi ko naman alam kung ano ang nangyari sa kanila. Halika na, tumawid na tayo ng ilog. Kailangan nating makaalis na bago nila tayo masundan pa rito. Utos ni Nurse Jen na agad naman naming sinunod. Natigilan ako nang makita ang isang pamilyar na bulto ng babaeng nakaalalay sa kasamahan ko. Nagtataka akong tumingin kay Nurse Jen na tipid namang ngumiti sa akin. Kami ang nasa hulihan ng grupo kaya nagawa naming makapag-usap. Doon ko palang nalaman na apo po pala si Nurse Jen ng isang manggagamot sa Nueva Ecija. Alam nila ang tungkol sa mga aswang-aswang at marami pang iba. Kuya Bari, kaya nang malaman niyang pupunta kami sa barangay Masupil para sa isang medical mission ay agad siyang sumama dahil ang barangay palang iyon ay pugad ng mga aswang. Matagal na raw na usap-usapan sa kanila at ngayon niya napatunayang totoo iyon. May mga dalaga raw na dinadakip mula sa iba't ibang panig ng bansa upang gawing palahian. At yung iba naman ay pinapaibig ng mga aswang upang bagdalang tao. Sa palagay ni Nurse Jen, kaya ginagawa iyon ng mga aswang ay para magparami sila ng lahi. Dahil na rin siguro sa pagtugis ng mga tao sa mga aswang ay unti-unting bumababa ang mga bilang nila. Kaya dumudukot o naghahanap na lang sila ng mga mabubuntis at lalaking maaari nilang mapangasawa upang magkaanak at magpatuloy ng kanilang lahi. Hindi naman ako makapaniwala sa mga narinig ko kay Nurse Jen. Nakita raw kasi ako ni Nurse Jen na kinakausap at hinihingan ako ng tulong ng dalaga, kaya binantayan niya rin ako. Doon nga raw niya nakita na pinukpok ako sa ulo ni Victor. At habang wala raw akong malay ay nag-umpisang atakihin ng ibang aswang ang mga kasamahan ko, kaya gumawa na siya ng paraan para maitaka sila. Ngunit sa kasamaang palad, may mga kasamahan kaming naiwan. Mga babaeng umiibig na sa mga aswang at hindi na nais pang umalis ng kanilang lugar. Nasa loob na kami ng umaandar na bus. Ngunit hindi pa rin ako kumakalma. Pakiramdam ko'y masusundan kami anumang sandali. Ngunit siniguro naman ni Nurse Jen na hindi kami basta-basta masusundan ng mga aswang dahil gumawa ito ng gulo sa barangay para maging abala ang mga ito. Napag-usapan din namin si Victor. Ang sabi ni Nurse Jen ay may pinapalabas at pinag-aaral daw talaga ang mga aswang sa syudad o mga bayan para makapag-uwi ng maraming tao na maaari nilang gawing karne. Kaya pala ganoon na lamang si Victor kung makatingin sa mga kasamahan namin doon sa aming trabaho. Namimili siya siguro. Namimili siguro ito ng mga karning maiuwi sa kanila. Noong makabalik na kami ng Maynila, hindi namin malaman kung papaano ipapaliwanag sa mga pamilya at management ng hospital ang pagkawala ng iba naming kasamahan. Wala kaming maibigay na matibay na dahilan, kung hindi, ginusto nilang magpaiwan sila roon. Naiiyak na nagpasalamat sa amin ang dalaga na tawagin na lang po natin sa pangalang Ann. Dahil matagal na raw niyang gustong tumaka sa lugar na iyon at makabalik sa kanila. Tipid ng ngiti naman ang sinukli namin ni Nurse Jen bago ito hinatid sa police station. Simula rin po noon, hindi na pumasok sa trabaho si Victor.
Nabalitaan na lang naming nagpasa ito ng resignation letter kasama ng iba naming kasamahang nagpaiwan doon. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, may kirot pa rin talaga sa dibdib ko dahil sa mga pangyayaring iyon na hindi ko makakalimutan. May pagsisisi akong nararamdaman dahil kung hindi ko sana tinulungan si Victor ay hindi sana mangyayari ito sa amin. Ako ang nagdala kasi sa aming grupo sa kapahamakan. Gabi-gabi akong dinadalaw ng mga alaalang iyon na sa palagay ko'y habang buhay ko na itong dadalhin dahil hindi ko namalayan na dinala ko pala ang sarili ko sa isang lugar kung saan may palahian ng mga aswang. Kaya po ang payo ko sa inyong mga nakikinig, maging mapanuri at mag-iingat po kayo sa mga lugar na inyong pupuntahan, maging sa inyong mga kaibigan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ang aking istorya at mabasa po ito sa inyong channel. Muli, salamat po and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Doc Jericho. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at lalo na sa mga nakikinig ngayon sa atin. Louie po ang pangalan ko. 56 na taong gulang na at dito tumira at lumaki sa Bicol. Kuya Bari, isa po akong barangay tanod sa amin. Kasama ako sa mga rumoronda tuwing gabi kapag tulog na ang lahat ng tao at sarado na ang lahat ng establishmento. Sakay po ng tricycle ay nililibot namin ang buong barangay kasama ang 2 katrabaho ko na sina King at Boboy. Ako po ang mas matanda sa kanila kaya ako ang nagsisilbing leader sa panggabi naming trabaho. Madalas po ako ang nagdadrive ng tricycle dahil wala pang lisensya ang 2 ko pong kasama. Pero minsan naman kapag inaantok na ako ay hinahayaan ko silang gumamit nito. Ligtas naman po kapag hating gabi na. Wala nang ibang sasakyang lumilibot maliban sa amin. At saka nakaalalay naman ako kaya siguradong walang mangyayaring masama sa amin. Mahigit 3 oras kami sa gabi naglilibot, Kuya Bari. Wala namang masyadong nangyayari kaya parang nagjo-joyride lang kami sa daan. Sa tingin ko nga bukod sa puyat na kami, mas madali ang trabaho ng panggabing shift ng isang tanod. Mas marami pa atang oras na nanonood kami ng pelikula sa TV kaysa umaaksyon sa mga krimen o aksidente. Malit lang naman ang barangay namin kaya hindi gaanong hassle ang pagiging isang tanod. Isang normal na gabi, 1:00 habang naglalaro kami ng chess ni King doon sa loob ng outpost. Biglang may pumasok sa pinto. Hinihingal ito, pawisan at parabang may tinatakasang kung ano dahil palingon-lingon sa pinanggalingan niyang lugar. Hindi namin maintindihan ang sinasabi niya kaya pinaupo muna namin siya sa bangko. Binigyan ko ng tubig, pinahinga ng malalim at saka pinagkwento kung ano bang sadya niya at nagtatatakbo siya. Yung pinsan ko po, si Mike, pinsan ko po siya. Iniwan ko po siya doon sa may Iraya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta po may narinig kaming mga malalaking nilalang na nasa itaas ng puno. Tapos bigla na lang natumba si Mike. Tapos pinaibabawan siya ng nilalang. Sobrang dilim po kaya hindi ko maaninag. Sumisigaw po siya. Kaya po tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating po ako dito. Nakita kong wala siyang tsinelas sa kaliwang paa. Halata nga na nagmamadali siyang makarating dito sa outpost. Tara, bilis na King. Boy, tara, sakay sa tricycle. Dalhin niyo yung mga batuta niyo.
Ikaw din bata, sumama ka sa amin. Ituro mo kung saan sa Iraya kayo inatake ng mga paniki. Kuya Bari, matagal na ang Iraya sa parte ng barangay namin. Ito po ay nasa pinakadulong bahagi ng barangay at ang dulo rin ng Iraya ay may malaking ilog. Purong kagubatan ang Iraya, kaya naman walang naninirahan ditong mga tao. At saka umaga lamang nakakapaglibot dito ang mga residente dahil na rin sa usap-usapan na may mga nakatirang aswang daw sa lugar na ito. Sabi nga ng matatanda, teritoryo ng mga aswang ang isang kuweba doon sa gitna ng kagubatan ng Iraya. Dito sila lumalagi at nag-aanyong mga paniki. Kaya naman nang marinig namin ang kwento ng binata, hindi na kami nagtaka. Bakit ba kasi kayo naroon sa Iraya? Alam naman ninyong delikado ang lugar na iyon. Sabi ko sa binata habang nagdadrive ng tricycle, Kuya Bari. Kasi po nung nagpustahan po kasi kami. Sabi niya, hindi naman daw totoo ang mga kwentong aswang doon. Panakot lang daw yun sa mga bata. Takot na tugon nito sa akin. Hindi ko naman siya masisi, Kuya Bari, na ganoon ang iniisip niya. Matagal na rin na walang nabibiktima ang aswang sa Iraya, kaya ang mga binatang kagaya niya ay iniisip na kwento-kwento lang ang lahat. Binilisan ko ang pagpapaandar ng motor. Kailangang makarating kami kaagad. Baka nga huli na kami at wala na kaming abutang buhay na binata sa lugar na iyon. Pagkapasok namin sa Iraya ay naramdaman namin ang pagtalon-talon ng tricycle dahil sa baku-bakong daan ng Iraya. Hindi pa kasi simentado ang kalsada sa loob nito. Wala namang pumupunta rito kaya wala namang nag-aasikaso para maging simentado ang daan na ito. Doon po, diretso pa po, sabi ng binata. Hindi nagtagal. Itinutok ni King ang daladala naming flashlight sa unahan habang iniiwasan ko ang naglalakihang mga puno sa paligid. Mabagal lang ang andar namin dahil hindi ko kabisado ang daan. Dagdag pa na sobrang dilim at tanging isang ilaw ng flashlight lamang ang dala namin bukod sa headlight. Doon po, dyan sa may gilid ng punong yan, tugon ng binata. Agad kong ikinambyo ang manibela papunta sa direksyong itinuro ng binata. Itinutok ni King ang ilaw doon. Tumambad sa amin ang lampas 5 aswang na nilalamutakan ang katawan ng isang binata na kaedad ng kasama namin. Gutay-gutay na ang mga laman niya sa katawan at ang mga lamang loob ay nagkalat na kung saan-saan sa lupa. Ang mga aswang na iyon ay mababalhibong tao na may magugulong buhok. Matatalas ang kanilang mga ngipin at mga matang kasing pula ng dugo na iniinom nila. Sabay-sabay silang tumingin sa direksyon namin. Hindi na ako nagdalawang isip pa, Kuya Bari. Alam ko naman na wala kaming laban sa mga aswang na kaharap namin. At saka pare-pareho naming nakita na patay na ang binatang ililigtas dapat namin. Kailangang iligtas din namin ang aming mga sarili. Sa tagal ko nang nagmamaneho ng service na motor ng mga tanod, sa pagkakataong iyon ko lamang pinatakbo ito ng sagad. Humarurot ang motor. Hindi iniinda ang mga dinadaanan naming bato at sanga ng puno sa daan. Ako naman ay pilit iniiwasan na tumama ito sa kahit saang puno dahil siguradong iyon ang magiging sentensya namin kapag nagkataon. Nakahawak silang tatlo habang kumakaripas ang motor sa dilim ng kagubatan. Nabitiwan na ni King ang flashlight kaya tanging ang malamlam na ilaw ng motor ang nagbibigay liwanag sa lahat. Kuya Louie, bilisan mo po!
Nasa likod natin ang mga aswang! Sigaw ni Boboy na halos paiyak na. Tumingin ako sa side mirror ng motor. Madilim pero naaaninag ko pa rin ang mga nagtatalo ng mga aswang sa itaas ng puno. Wala silang mga pakpak pero maliliksi sila at malalakas ang mga binti na mas magaling pa sa unggoy kung magpalipat-lipat ng sanga. Sa taas! Kuya Louie! Sa taas! Sigaw ni King. Saglit akong tumingala at naroroon nga ang isa sa mga aswang. Bigla itong tumalon papunta sa direksyon ng tricycle. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kung sa pagkakataong iyon ay ako ang pinupuntirya ng aswang, patay na siguro kaming lahat. Mawawalan ako ng kontrol sa manibela ng tricycle. Babangga kami sa puno at siguradong maaabutan kami ng mga kasamahan niyang aswang. Pero hindi. Dumiretso siya sa sidecar at buti na lamang at handa si King sa tumalon na aswang. Buong lakas niyang iwinasiwas ang batutang hawak-hawak niya. Pilit tinetsyempohan ang aswang at tumama nga ang batuta sa pisngi ng aswang. Sabi ni King, naramdaman daw niya na nabasag ang bungo ng aswang dahil sa pagkakapalo niya ng batuta. Narinig pa daw niya ang tunog na parang naputol na sanga. Tumilapon ang aswang pabalik sa gilid ng daan. Pag-upo ulit ni King, saka lang niya naramdaman ang mainit na likido sa dibdib niya. King, may tama ka! Nag-aalalang sabi ni Boboy. Yumuko si King. Naging kulay pula na ang dating niyang puting t-shirt. Mahaba ang hiwa, pahalang ng aswang na naiwasiwas din ang mahabang kuko sa dibdib ni King bago ito tuluyang tumilapon. Tara, diretso na tayo sa health center pero kailangan natin munang makaalis sa gubat na ito. Binombahan ko ulit ang silinyador ng tricycle. Mas bumilis ang arangkada nito. Ilang liko pa at sa wakas narating din namin ang labasan. Nasa main road na kami ng barangay Cuyabari. Pero hindi ko pa rin binabawasan ang bilis ng motor. Lumingon ako sa gubat at nakita kong tumigil na sa pagsunod ang mga nilalang. Tumingin ako sa mga pasahero ko. Tinutulungan ni Boboy at ng binata si King na pigilan ang pagdurugo. Nangihina na rin si King. Nakasandal na lang sa balikat ni Boboy. Kapit lang King, malapit na tayo. Mukhang hindi nakakalabas ang mga aswang na iyon mula sa teritoryo nila. Sabi ko sa dalawa. Hindi nagtagal. Narating din namin ang health center. Nalapatan ng paunang luna si King kaya naging maayos din ang kalagayan niya. Kailangan lang magpahinga at pagalingin ang malaking sugat na natamo niya sa dibdib. Nireport ko sa mga pulis ang nangyari. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko ang lahat na nangyari sa amin sa loob ng Iraya. Hindi naman sila nagtaka o nabigla o nagulat sa mga nireport ko. Kahit pa matagal nang walang aksidenteng nangyayari sa lugar na iyon, ay alam pa rin nila na totoo ang mga kwento-kwento. Pero wala rin silang magawa dahil anong laban namin sa mga ganoong klaseng halimaw. Kinabukasan na bago nakuha ang bangkay ng binata sa loob ng Iraya. Sa umaga lamang kasi hindi nagpapakita ang mga aswang na iyon. Tinanong ko si Hepe
kung bakit hindi na lang sugurin ang kuweba kung saan nakatira ang mga aswang para wala nang mabiktima pa ang mga ito. Ay, alam mo ba Louie, matagal na naming binabalak gawin yan. Noon pa man, pero binalaan kami ng apo nila. Yung apo nila ang pinakamatanda sa hanay ng mga aswang sa kanila at nagsisilbing leader nila. Sabi niya, sa oras na gambalain natin sila sa kanilang teritoryo, sisiguraduhin nilang magbabayad ang buong barangay daw. Kaya naisip ko na mas mabuti na lang ang ganito, na dito na lamang sila sa Iraya. Maliit na sakripisyo siguro ang paminsan-minsang kamatayan ng isa kung ang kapalit naman nito ay ang kapayapaan sa buong barangay natin. Di rin naman kami nagkukulang sa pagpapaalala sa mga tao dito. Sadyang marami lang talagang makukulit at mga hindi na naniniwala sa mga dating kwento-kwento. Bahala kayo sa buhay nyo. Nasa sa inyo yan kung gusto nyong maniwala sa amin o hindi. Yan, katulad niyang mga batang yan. Matitigas ang ulo at mayayabang. Kaya yan ang napala nila. Hindi na ako nakasagot pa sa sinabi ni Hepe. Naisip ko na tama nga naman. Simula noon, Kuya Bari, ay naging usap-usapan ulit ang lugar ng Iraya. Nanumbalik ang takot ng bawat kabataan, pati na ng mga magulang sa lugar. Kaya siguradong matagal na panahon na namang walang maglalakas loob na pumasok sa lugar na iyon. Magmula po nang mangyari ang kaganapan na iyon, Kuya Bari, mas lalo pa naming dinoble ang aming pagroronda, lalong-lalo na sa gabi. Mayroon na ring na-assign na mga bagong tanod at ipinuwesto sila doon malapit sa daan patungo sa daan papasok ng Iraya. Pero malayo-layo pa naman ito doon sa mismong teritoryo ng aswang. Yung team na iyon ay inassign doon upang pigilan ang kung sino mang mga tao na pupunta doon, lalong-lalo na sa gabi. Alam mo Kuya Bari, kung pupuntahan mo ang Iraya, iilan na lang ang nakatira doon sa loob at nakakatakot na magtanong kung bakit sila nananatili pa rin doon. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang tunay na dahilan, ngunit ang duda ko lang Kuya Bari, siguro mga kalahi rin sila ng mga aswang na nakasalamuhan namin ng gabing iyon. Nagsilbing isang malaking aral talaga dito sa buong barangay namin, lalong-lalo na sa mga kabataan. Siya nga pala Kuya Bari, yung binata na kasama namin ng gabing iyon ay nagkaroon ng trauma. Halos ilang buwan ding siyang nanahimik at hindi makausap hanggang sa ito'y nasiraan na ng bait at dinala na sa mental hospital. Malamang po hindi niya talaga matanggap ang nangyari sa kanyang kaibigan ng gabing iyon. Nang dahil sa tigas ng ulo nila at kakulitan, iyon ang kanilang nakamtan. Sadya talagang mapaglaro ang tadhana at napakahirap talagang hamunin ito. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang hindi ko po malilimutang karanasan nang minsang pinasok namin ang isang teritoryo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y mapili nyo ring basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Louie. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Bilang isang gwardiya, hindi madali ang maging tagapagbantay ng isang buong paaralan kung saan halos lahat ng estudyante ay nakatoka akong pag-ingatan. Mahirap makipaglapit sa kanila, lalo na't ilan sa mga estudyante ay matitigas ang ulo at mga pasaway. Ilan sa palagi ko nalang pinagsasabihan
ay ang grupo ng mga second year high school. Sa panahong iyon ay hindi pa pinaiiral ang K-12 at hindi pa mahigpit ang mga patakaran sa eskwela. Kami naman ay naatasan na magbantay sa oras ng klase at i-report sa principal ang mga estudyanteng gumagawa ng gulo o di naman kaya ay nagkakating classes, lalo na't pinakaiiwasan iyon ng paaralan dahil isa ang science high sa mga pribadong paaralan sa Negros Oriental. Dalawa kaming salitan sa pagbabantay sa nasabing eskwelahan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi lamang ang klase ng lahat ng mga guro, kaya naman paglagpas noon ay kinakailangang wala nang matira maski isa doon sa nasabing eskwelahan. Pangalawa, sa pinakahuling uuwi ay ang mga janitor at janitress na nililinis muna ang mga banyo at mga silid-aralan upang maayos na ito sa pagpasok ng mga estudyante kinabukasan. Matapos silang makapaglinis ay kami naman ang magroronda ng mga 1 oras at pagsapit ng alas 9 ay kami naman ang aalis matapos maayos at isarado ang gate, bagaman hindi naman nakalak. Kampante kaming walang magnanakaw dahil may istasyon ng pulis sa ilang metro mula sa paaralan. Isang gabi ay isinagawa namin ang nakatakdang gawain kagaya ng aming kinasanayan. Hati kami ni Jacob, ang aking kasamang gwardiya, sa pagroronda sa buong eskwelahan. Naging mahigpit ngayon ang paaralan dahil sa lumalaking kaso ng mga estudyanteng babaeng nabubuntis at ginagawang motel ang mga silid-aralan kapag walang nakakakita sa kanila. Kaya bago kami umuuwi ay sinisiguro naming wala nang naiiwan sa bawat silid. Matik kasing namamatay ang mga ilaw pagsapit ng alas 9, maliban sa mga poste, at babalik ang liwanag mamayang alas 4 ng madaling araw. Natatandaan ko, nagtatawanan pa nga kami ni Jacob bago maghiwalay para magronda. Ako ay sa junior at senior building nakatakdang magronda, samantalang sa freshman at sophomore building naman ang aking kasamang si Jacob. Dala ko ang isang flashlight at nakasukbit sa aking bewang ang baril na ipinagamit sa amin ng ahensya. Habang naglalakad ay sinisilip ko ang mga silid-aralan at sinusubukang buksan ang mga doorknob kung maayos ba itong nakasarado. Kakatapos ko lang magronda sa junior floor kaya umakyat ako ng hagdan papunta naman doon sa senior floor na tig-2 palapag kada gusali. Sa ikatlong palapag pa lang, pansin ko na ang namumuong mga pawis sa aking noo. Naging malamig ang temperatura, dahilan para mabalisa ako. Gayunpaman ay nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa pinakadulong silid-aralan katabi ng computer room. Sinuyod ko ng tingin ang mga bintana nang makita kong ilan sa mga ito ay bukas ang jalousie, kaya nakikita ko ang nangyayari sa loob. Napatda ako nang may makita akong tila isang babae sa loob. Nakasuot ng maid's uniform at nagpupunas ng sahig. Hindi nag-iisip na sinaway ko ito, kaya naman napalingon sa akin ang babae na labis kong pinagsisisihan. Wala itong mga mata at nakatahi ang kanyang bibig. Nang magsalita ang babae ay nagdugo ang tahi nito sa mga labi, kaya napaatras ako
nang kay bilis niyang makalapit sa bintana at pilit akong inaabot. Gimbal na tumakbo ako palayo kahit na kay kintab ng sahig ng pasilyo. Nang pababa na ako ng hagdan, natigilan ako. Bakit ba ako natatakot? Malay ko ba kung mga estudyante lamang iyon na tinatakot ako? Pilit kong kinalma ang sarili ko at pumihit pabalik sa itaas. Inilawan ko ng dala kong flashlight ang bawat sulok na madadaanan ko. Ilang saglit lang ay bumalik ako sa pinakadulong silid kung saan ko nakita iyong maid. Gayon na lang ang gulat ko nang isang nakakabinging katahimikan ang bumungad sa akin at sarado na ang mga bintana. Ni walang bakas na may nagpunta doong tao maliban sa akin. Pigil hiningang nilapitan ko ang bintana at sinubukang buksan ang isa sa mga ito. Halos atakihin ako sa puso nang wala akong makita sa loob ng silid-aralan. Ngunit kumalabog ang isang upuang kasabay ang matinis na halakhak ng isang babae. Namumutlang kumaribas talaga ako ng takbo at hindi na tinangkapang bumalik. Nang gabing iyon ay humahangos na nagtatatakbo si Jacob dahil may nakita umano siyang nagsasayawang mga madre sa library na kinaroroonan din ng mga freshman at sophomore floors. Anya, kahit anong mangyari ay hindi na raw siya magro-ronda sa gabi. Ako naman ay isinalaysay din ang mga naranasan ko sa third floor. Maya-maya ay nakasalubong namin ang janitress na si Aling Nena. Dati raw bahay ampunan ang nasabing eskwelahan noon na pinamumuunan ng malulupit na madre. Lahat ng mga bata at mga katulong na pumapasok sa bahay ampunan ay kanilang inaabuso at sinasaktan, lalo na't sila ang mga madring Haponesa na mabababa ang tingin sa mga Pilipina. Taong 1760 nang masunog raw ang bahay ampunan kung saan isang katulong ang pinaniniwalaang gumawa niyon. Isang katulong ang pinaniniwalaang kumitil ng buhay ng ilang mga madre at mga batang inampon hanggang sa matupok sila ng apoy. Ngayon ay narito pa rin ako sa Science High at nagbabantay sa gate. Pero hindi ko na kailanman ginawa ang magronda sa gabi, lalo na sa silid-aralan kung saan ako nakakita ng multo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ako si Elizar. Isa akong CQ sa isa sa mga funeral parlor sa Caloocan. Ako ay binata at may binubuhay na may sakit na ina. Dahil hindi ako nakatapos ng pag-aaral, wala akong ibang mapagpiliang trabaho kundi ang mag-apply sa agency bilang gwardiya. Mabuti na lang at kahit kinulang ako sa edukasyon ay pasado naman ang tindig at pangangatawan ko. Nang matanggap ako sa agency na aking ina-applyan ay agad nila akong inassign na magbantay sa isang sikat na funeral parlor. Natuwa din ako dahil may maayos na sweldo at mabait pa ang aking amo. Ang aking duty ay mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw.
Graveyard shift ika nga. Wala namang problema iyon sa akin dahil sanay naman akong magtrabaho sa gabi. Nang unang malaman ng pinsang kong si Romy ang tungkol sa lugar na pagtatrabahuhan ko, ay binigyan niya ako ng babala. Bakit pumayag ako sa panggabing duty gayong pwede naman ako sa umaga? Isa pa ay may mga naririnig daw siyang kwento sa mga kakilala tungkol sa nasabing funeral homes na hindi umano magandang tambayan sa gabi. Nais ko pa sanang magtanong ngunit kinailangan ko nang magtrabaho ng hapong iyon kaya naputol ang pag-uusap namin ni Romy. Masaya akong pumasok ng hapong iyon. Binati ko pa nga ang CQ na papalitan ko sa pagbabantay. Ang mga embalsamador naman ay tumango sa akin at nakipagngitian. Binati ko rin ang mga ito at naupo na ako sa aking mesa. Matuling lumipas ang mga oras. Ang alam ko ay nagsiuwian na lahat maliban sa akin. Wala na kasing mag-iimbalsamo sa gabi. Gusto ko ring magtrabaho ng ganitong oras dahil wala akong ibang ginawa kung hindi maupo lang at makiramdam sa paligid. Hindi busy at higit sa lahat ay walang ibang binabandayan kung hindi ang pintuan lang mismo ng funeral parlor. Habang nagbabasa ng dyaryo ay humigop ako ng kape. Nalilibang na ako sa kababasa nang may marinig akong ingay mula sa loob. Nagtaka ako at ipinilig ang aking ulo. Marahil ay kung ano-ano lamang ang naiisip ko kaya may naririnig ako. Hinayaan ko ito dahil tumahimik na din naman ang paligid. Muli akong naging abala sa pagbabasa nang may marinig akong hagulgol mula sa loob ng funeral parlor. Natigilan ako at hindi ko maintindihan kung ano ang dapat kong maramdaman. Nanunuot sa aking pandinig ang hagulgol na iyon na nagbigay tuloy ng hilakbot sa akin. Napatayo ako at dala ang aking flashlight ay nagpasya akong silipin ang loob. Bukas naman ang morgue at iba pang parte ng parlor maliban sa opisina nito kung saan nakalagay ang mahalagang impormasyon sa kanilang mga customer at ang mga bayad nito. May CCTV naman, ngunit ewan ko ba kung bakit ng mga oras na iyon ay hindi gumagana ang kamera sa morgue, kaya iyon ang pupuntahan ko. Binagtas ko ang makipot na pasilyo papunta sa morgue at nakita kong nakaawang ang pinto niyon. Kinabahan ako at naisip na baka may magnanakaw. Kaya walang ingay na pumasok ako sa loob. Tumambad sa akin ang 5 kama. May nakahigang mga bangkay na hindi naman nakikita ang mukha dahil natatakpan sila ng puting kumot. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko. Nagpasya akong tignan isa-isa ang mga bangkay dahil hindi naman ako natatakot sa kanila. Naisip ko lang silipin at baka kilala ko ang ilan sa mga ito. Una kong sinilip ang bangkay mula sa pinakadulo. Napag-alaman kong isa itong matandang babae. Mahahalatang mayaman at may sinabi sa buhay. Yun nga lang ay patay na ito. Sunod ko namang sinilip ay magkapatid. Parehong bata. Ayon dun sa papel, nalunod umano ang mga ito sa dagat nang maligo ng hindi alam ng mga magulang. Napailing na lang ako. Kawawang mga bata na sayang lamang ang buhay dahil sa isang hakbang
na maghahatid sa kanilang kamatayan. Tinakpan ko na ng kumot at natigilan ako nang gumalaw ang pang-apat na bangkay. Nanlamig ako at sumikdo ang takot sa aking dibdib. Sigurado kong gumalaw ang pang-apat na bangkay. Para makasiguro, inihanda ko ang aking baril at inilawan ng flashlight ang nakahigang bangkay. Dahan-dahan kong inangat ang kumot hanggang sa tumambad sa akin ang mukha ng babae. Panghihilakbot, kilabot at sindak ang aking nadarama nang makita kong biglang dumilat ang mga mata ng babaeng bangkay at basta na lang humalakhak. Bago pa man ako nakapiyok ay bigla akong hinawakan sa liig ng babae. Ni hindi ako nakagalaw dahil sa pagkabigla. Ramdam ko ang malalamig niyang kamay sa aking liig hanggang sa may kumalabog sa aking likuran. Agad akong napadilat at napagtantong sakal ko na ang aking sarili. At ang babae ay maayos namang nakahiga sa kama. Dahil sa takot ay nagmamadali akong umatras palabas ng morgue. Tila nilalamukos ang aking tiyan sa labis na takot, kaya naman hindi na ako lumingon pa at agad na tinungo ang aking lamesa para lang mangilabot nang makita ang matandang babae doon. Nakaabang at nakangisi sa akin kaya halos mabaliw-baliw akong tumakbo papunta sa tapat at tumawag ng pulis. Si Romy na tinawagan ko din ay agad nakapunta at nalaman ang nangyari. Anya, hindi raw lahat ng naiimbalsa mo doon ay patay na. Ang iba sa kanila ay sapilitan lang na naimbalsa mo para magkapera ang mga nagtatrabaho sa punerarya. Swerte na din sa ilang morgue kung may taga-universidad ang bumili ng mga bangkay para pag-aralan ng mga estudyante. Nang maintindihan ko ang lahat, ay nakapagdesisyon akong lumipat ng ibang mapapasukan. Sa ngayon ay nasa pabrika ako ng biskwit. Si Q pa rin ako, pero tiyak kong walang kababalaghan dahil marami kaming magkakasama araw man o gabi. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.